Hey guys, magandang hapon sa ating lahat. So, meron tayong pag-uusapan regarding po sa gastuhan kay Exayan. Kasi may iba nalilito. Ang kinocompute nila, hinihingi nila yung Gecko Terminal, yung presyo sa market. Pwedeng ganun guys, pag bumili kayo or nag-swap kayo sa Uniswap or let's say for example, galing sa MetaMask yung inyong SAIC or halimbawa nag-swap kayo from MetaMask and from other centralized exchange or sa mga DEX exchange. Pwedeng makamura kayo guys. Pero dito kasi sa borrow system ni Exayan dito sa loob, ito yun guys. So kunyari level 5 yung bibilhin mo. Ay, pakita ko lang guys ha. Ito. Saan na ba yun? Ito. Tingnan nyo to guys sa market. 540 ang level 1. Ang level 5 is 7,500. Pero pagpapasok ka dito sa borrow system kasi ni Exayan, kailangan mo ng at least 2015 na wrap BTC para makakuha ka ng around 7,500. Kasi calibrate natin 16. Kulang pa ng isa. Kulang pa ng 7. Kulang pa ng 79. Gawin nating 70. 2170. Kulang pa rin. Kulang pa rin. Ayan, 7,500. Sa X. Tignan nyo to guys ha. Wrap BTC, kailangan mo ng 0.02079 or 0.00279. Okay, tandahan nyo po yung number na yan, 0.00279. So punta tayo sa CoinGecko, dito natin titignan yung presyo guys, 0.2079. So kailangan mo ng 4,744 guys. Shout out sa binentahan ko kanina ng 7.5 na na 287 lang yata yung ginastos niya. Lugi pala. Pasensya ka na sir. Natangahan ko yun. Anyway, so yung iba kasi magtatanong sa akin magkano, ba't ang mahal, bakit dun sa market ito lang yung presyo? Dun sa market guys, sa labas. Pero pagdating nyo sa borrow kasi guys, ang nagbebenta kasi sa inyo usually ay galing sa borrow system yung token. Hindi galing sa labas, galing dito sa loob. So ito guys, isipin nyo naman guys, halimbawa, ito yung pepresuhan ni Exayan 2179 para makakuha ka ng 7.5. Maliwanag guys na yung 2017 na wrap BTC is 4,746. Okay, tignan natin yung mas mababang compute. Ito, 540. Check natin guys. So kailangan mo nang i-calibrate natin. Para eksaktong 554. Pwede rin gawin nating 52. Ayan. 523 kulang. 54. 5 kulang pa rin. 56. 538 kulang pa rin. Sa 59. Ito siya. Okay. 0. Ayan, 609 pesos ang gagastuhin mo. Pera pa yung gas fee dyan. Depende kung magkano yung ipapatong na sa inyo ng seller. Sa akin kasi guys, ang transaction ko per 100, 10 pesos. Per 1,100 ang kinukuha ko. Bakit? Kasi pag nag-replenish po kayo pag bumili, yung 10,000 ire-replenish nyo automatic na 500 plus kaagad ang gas fee nun. Hindi porke nag-top up kami ng 10,000 na pumapasok sa amin yun. Hindi na buong 10,000 yun guys. Pag binayaran namin ng 10,000, pagbalik sa amin, pagpasok sa amin, around 9,460 or 9,540, something like that. Naglalaro sa halos 500 ang kinakaltas kada 10,000. So, worth it ba na mag-charge ng 10% ang seller? Yes, kasi halos 50% lang naman yung kinikita niya. Doon sa 10,000 guys, na mabebenta namin, 500 pesos lang din ang kikitahin namin doon. Kasi baka iniisip ng iba, dinuduga namin. Hindi guys. Ganun kahirap yung para rin lang kami naguhukay ng kamote pag nagbebenta ng token. And kasi may mga nakaka-chat tayo, sabi, ang mahal naman, ganyan lang ang presyo. Depende guys sa project. Kasi sa Exayan kasi, binibili ng seller yung WBTC at kino-convert niya sa SAIX dito sa borrow system ni Exayan para mapunta dito. Gets nyo guys? Now, pwede bang irekta sa MetaMask yung SAIX na hindi dadaan sa borrow? Tinesting natin, yes, pwede. Pwede nyo gawin yun. Saan kayo pwedeng bumili? Pwede kayong mag-swap sa Uniswap kung makakapag-swap po kayo. Pwede rin sa PancakeSwap kung available doon. Kaso, tinesting natin, minsan nagloloko, kulang-kulang dahil nagkakaroon tayo ng liquidity insufficient. Kaya, ito yung pinaka mabilis na paraan, mag-borrow.
Okay, worth it ba na ang bilhin na lang is WBTC? Yes, pwede. Huwag na ako yung rumekta sa SAIC. Mas magulo lang pala. Ito na lang, WBTC na lang ang kunin nyo para para kayo mismo ang mag-convert para alam nyo kung nadaya kayo sa binili nyo o hindi. Ayan. So, mukhang lahat ng bibili, ito isesend ko tong video na to. Hindi na ako magbebenta ng SAIC, guys. WBTC na lang ang ibebenta ko para ang compute dito na mismo sa CoinGecko. Ngayon, kung magkano, dito nyo computein. Pasok kayo sa app.xcyan.tech tapos sa borrow tab nila. Tignan nyo rito guys, eksaktong 550 na SAIC ang babayaran nyo na WBTC 0.000259. Ayan siya. Or 609 pesos. Okay? So, ngayon guys, kung halimbawa ang singilin sa inyo ng seller is nag-add siya ng 60 pesos dyan, diskarte niya na yun kung 60. Kung ako lang, ang idadagdag ko dyan talaga 60. Kukunin natin yung 10% ng 609. Huwag na natin isali yung butal. So, all in all, ang babayaran mo dyan is 669. Gets nyo guys? Para mapalabas namin yung 500 na pinang-gas fee namin nung pumasok kami. Para may kitahin din. Basta yung 10,000 guys, 500 pang gas fee namin, yung 500 kita namin. Kung wala lang sanang gas fee, pwede Yung 10,000, kikita ng 1,000 yun pag nagbenta kami ng token. Kaso hindi Yung kada set ng isang 10,000, 500 pesos lang yung kikitahin ng seller doon. Ganun siya guys. Alright, so sana malinaw po tayo sa parting yan, no? Sa mga marunong, alam ang gagawin, rumekta na kayo sa Uniswap or sa mga ibang mga centralized exchange na merong bentahan ng SAIC, tapos ipadala nyo na lang yung SAIC token nyo dito sa wallet address nyo. Same lang din ang gagastuhin nyo dyan. Dadaan din lang kayo sa mga gas feehan dyan. Magta-top up din lang ho kayo. Kung wala namang pondo yung mga centralized wallet ho ninyo, mga DEX wallet ninyo, ang pinakamabilis na paraan is yung convenience na GCash na bayaran nyo sa seller. Mag-charge lang kayo ng medyo mahal ng konti kasi halos 10% ang kina-charge nyo dun sa actual payment mo So kung 10,000 ang worth ng babayaran mo, 1,000 yung gas fee mo dun. Ganun siya guys. Okay, so ganun na lang guys. Ang ibebenta na lang na pwede bang nga pala, pag bibili po kayo, hindi lang sa X at WBTC ang kailangan nyo. Kailangan nyo rin ng Ethereum. Okay, dito sa wallet po kasi, dito, kailangan merong laman na ETH yung inyong wallet. Kasi pag nag-transact kayo, kailangan yung hindi naman yata kailangan na pag-upgrade. Pag bibili yata ng packs ng hero, kailangan nyo ng gas fee dyan. Okay, so sana malinaw tayo dun, no? Kailangan nyo ng Ethereum, kailangan nyo yung SAIC, Pero kung gusto nyo kung halimbawa diskumpiyado ho kayo, rectang WBTC na lang ang bibilhin ho ninyo. Dito nyo na sa CoinGecko kwentahin. Tapos mag-computan na lang tayo sa 10% kung kunwari ito 610. Ang sisingilin kong charge yan, 60. Ganun lang siya guys. Alright, so sana malinaw po yung update natin. Marami kasi nalilito magkano ang kakailanganin, magkano ang babayaran. Para malaman nyo kung magkano ang gagastuhin nyo, pumunta kayo dito sa app.xcyan.tech. Tapos tignan nyo, calibrate nyo na lang kung ilan yung kailangan nyo na SAIC dito. So kunyari, gusto nyo bumili ng sandamakmak na SAIC, di ilagay nyo dyan, 0.034, 133,770 na SAIC yun. Magkano yun? Ang equivalent niya, tignan natin. Gusto nyo magbodega, halimbawa, ito siya. 80,128. Ganun kalaki din guys ang investment kung sakali. Gusto nyo magbodega. Okay, so that's it. Yun po yung ating update regarding po sa bentahan at bilihan ng token sa WBTC sa loob ng Xcyan at saka sa SAIC. At least may idea ho kayo kung ano yung presyuhan guys. Huwag ho kayo mag-base dito sa presyo dito sa market kasi iba yung binabato ng presyo ng market Kasi dito magbabaro kayo rito guys Magbabaro kayo. Mas mahal. Ang galing Parang mautak din yung developer. Ngayon ko lang na-realize, guys, na nag-develop sila ng token na mura ang bentahan sa market pero pagdating mo dun sa game nila, sa platform nila, sa mining nila, ang laki ng babayaran mo para makabili ng SAIC. Dun sila kumikita, guys, sa parting yun.
Anyway, okay din. Enjoy din naman kasi may return naman eh. Profitable naman at the same time tumataas yung value ng token. So, worth it din na kumita ang developer at kumita ang player. Pangit naman kung developer lang ang kikita, talo ang player. Pangit din na kumita lang ang player, matatalo ang developer. Diba? It's a vice versa. Give and take lang yan, guys. Sila din naman yung nag-develop ng game. Sila yung naghanap ng paraan para magkaroon ng profitability ang mga crypto enthusiasts na kagaya natin. So, be it. Hayaan na lang natin kung kumita rin sila sa parting yan. Sa totoo lang guys, mahal guys. Mahal yung conversion ng WBTC nila papunta sa SAIX. Tapos pag ko-convert mo na rito sa medyo mapapamahal ka. Okay, so yun lang naman guys yung aking update regarding pa sa presyuhan kay Xcyan.tech. Alright, so yun lang po. Again, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa ating hapon grind update. This is the MC Trent. Thank you guys for watching. Magandang hapon po sa ating lahat.